Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang paglalakbay sa ilalim ng lupa? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, susundan natin si Miguel, isang batikang geologist, habang bumababa siya sa isang misteryosong elevator patungo sa isang napakalalim na kuweba. Sa kanyang pagdating, makikita niya ang mga monumental na pintuan ng bato na puno ng mga sinaunang runa at mga kakaibang ukit. Ngunit ano nga ba ang mga lihim na nakatago sa likod ng mga pintuang ito? At bakit tila may mga anino na nagmamasid sa kanya? Tara na at tuklasin natin ang mga kasagutan sa kwentong ito na tiyak magpapakaba sa inyo. Si Miguel, isang batikang geologist, ay bumababa sa isang elevator papunta sa kailaliman ng lupa sa isang proyekto sa Baguio. Ang mga ilaw sa paligid ay kumikislap habang nakatitig siya sa kanyang mga kagamitan. Ang mga pader ng elevator shaft ay puno ng mga lumang graffiti at mga marka ng kalawang nagpapahiwatig ng tagal ng pagkakababa nito. Habang bumababa ang elevator, naramdaman ni Miguel ang biglang paglamig ng temperatura. Kinakabahan, kinapan niya ang kanyang jacket at nag-adjust ng kanyang helmet para sa mas magandang proteksyon sa lamig. Dr. Reyes, nararamdaman ko ang biglang paglamig dito. Normal ba ito? Tanong ni Miguel sa kanyang radio, ang kanyang boses ay may halong kaba. Oh, Miguel, normal lang yan. Huwag kang mag-alala, sagot ni Dr. Reyes mula sa ibabaw. Ngunit hindi mapakali si Miguel, ang kanyang mga mata ay lumilinga-linga, naghahanap ng anumang kakaiba. Habang naghihintay ng sagot, narinig niya ang malalim na tunog ng hangin na tila may bumubulong sa dilim. Napatigil siya sandali, pinakikiramdaman ang paligid. Pagdating sa ilalim, bumukas ang pinto ng elevator at natagpuan ni Miguel ang isang napakalaking kuweba na natatakpan ng niebe. Ang malamig na hangin ay humampas sa kanyang mukha at sa harap niya ay may dalawang monumental na pintuan ng bato na may mga masalimuot na disenyo at runa. Lumapit si Miguel sa mga pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig at kaba. Ang mga disenyo sa mga pintuan ay tila nagkukuwento ng isang sinaunang kasaysayan, ngunit hindi niya maintindihan ang mga simbolo. Sinubukan niyang kumuha ng litrato ng mga runa gamit ang kanyang cellphone, ngunit bigla itong namatay. Ano ba ito? Bagong charge lang to bulong niya. Ano kaya ang tinatago ng mga pintuang ito? Bulong ni Miguel sa sarili, ang kanyang curiosity ay napalitan ng kaba habang iniisip ang mga posibilidad. Habang naglalakad-lakad si Miguel sa kuweba, ang kanyang mga hakbang ay nag-echo sa buong paligid. Ang kuweba ay tahimik maliban sa tunog ng mga patak ng tubig mula sa kisame. Napansin niya ang mga kakaibang ukit sa mga pader ng kuweba, parang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Habang nag-i-eksplora, natagpuan ni Miguel ang isang tarp na tumatakip sa mga buto ng tao. Ang mga buto ay tila matagal nang naroon at ang mga ito ay nagpapahiwatig ng isang nakaraang trahedya. Dr. Reyes, may nakita akong mga buto dito. Mukhang may nangyaring masama, sabi ni Miguel sa kanyang radio. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam namin na ang mga naunang koponan ay nakatagpo ng mga tao na nagbabarikada sa mga pintuan. Ngunit hindi namin alam ang dahilan, sagot ni Dr. Reyes. Ang kanyang boses ay seryoso. Determinado, nagpasya si Miguel na buksan ang mga pintuan ng bato. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at sinimula ng proseso ng pagbubukas. Habang binubuksan, naramdaman niya ang biglang pag-uga ng lupa. Parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa pagbukas ng mga pintuan, isang malawak na kadiliman ang bumungad kay Miguel. Ang malamig na hangin ay tila nagmumula sa isang mundo na hindi dapat ginalaw. Ito na ba ang tamang desisyon? Tanong ni Miguel sa sarili habang pinapasok ang kadiliman. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sa pagpasok ni Miguel sa kadiliman,
Ano kaya ang kanyang matutuklasan sa loob ng mga pintuan ng bato? Sa pagpasok ni Miguel sa kadiliman, natagpuan niya ang isang maayos na napanatiling lungsod na gawa sa maputlang bato. Ang mga matataas na arko at detalyadong arkitektura ay nagpapakita ng kagandahan ng isang sinaunang sibilisasyon. Parang isang lumang mundo na biglang bumangon mula sa pagkakatulog. Habang nag-e-eksplora, napansin ni Miguel ang mga palatandaan ng pagkawasak. Ang mga pader ay may mga marka ng pagsabog at ang mga gusali ay tila iniwan ng biglaan. Ano kaya ang nangyari dito? Pulong ni Miguel sa sarili habang sinusuri ang mga bakas ng pagkawasak. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay tila walang katapusan. Biglang nagdetect ang kanyang suit ng mabilis na papalapit na fauna. Ang lupa ay nagsimulang umuga at ang mga anino sa paligid ay tila nagiging buhay. Ano to? Tanong niya sa sarili habang sinusubukang i-calibrate ang kanyang sensors. Ang mga readings ay nagiging erratic. Parang may sariling buhay ang mga ito. Ang bawat hakbang ni Miguel ay nagiging mas mabigat at puno ng takot. Ang mga anino ay tila sumusunod sa kanya at ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok. Kailangan kong makaalis dito, sabi ni Miguel sa sarili habang nararamdaman ang lumalalang panganib. Ang kanyang puso ay bumibilis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba. Napagtanto ni Miguel ang panganib at sinubukan niyang tumakas. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at hindi na siya lumilingon. Habang tumatakbo, nagkaroon ng mabilis na depresurisasyon sa kanyang suit. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay nagsimulang manlabo. Dr. Reyes, may problema ako sa suit ko. Sigaw ni Miguel sa kanyang radio. Ngunit ang interference at static ay nagpatindi ng kanyang kaba. Sinubukan niyang ayusin ang suit habang tumatakbo, ngunit lalo lang itong nag-malfunction. Wala na bang pag-asa to? Tanong niya sa sarili. Tumakbo siya patungo sa labasan. Ang kanyang mga paa ay tila mabigat at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa takot. Malapit na siya sa elevator nang bigla siyang hawakan ng isang anino. Ang malamig na kamay ay tila sumasakal sa kanyang leeg. Nagawa niyang makawala at i-activate ang pagbabalik ng elevator. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang naririnig niya ang mga kakaibang tunog mula sa kadiliman. Kailangan kong makaalis dito, sabi ni Miguel sa sarili habang ang elevator ay nagsimulang umakyat. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Habang umaakyat ang elevator, natanaw ni Miguel ang isang gumagalaw na masa sa kadiliman. Habang umaakyat ang elevator, hindi mapigilan ni Miguel na tumingin pababa. Sa kadiliman, nakita niya ang isang gumagalaw na masa. Parang mga anino na sumasayaw sa paligid ng mga pintuan. Ang mga anino ay tila may sariling buhay, parang may mga mata na nakatingin sa kanya. Biglang napagtanto ni Miguel ang katotohanan. Ang mga kalansay na nakita niya kanina ay namatay sa pagsisikap na panatilihing sarado ang mga pintuan. Ang takot ay mabilis na sumakop sa kanya. Ano ang nagawa ko? Tanong niya sa sarili habang ang elevator ay patuloy na umaakyat. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga imahe ng mga nilalang sa kadiliman ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang mga mata ng mga anino, ang kanilang mga balingkinitang katawan, at ang kanilang mga nakakatakot na anyo ay tila hindi mawawala sa kanyang alaala. Pinipilit niyang manatiling kalmado, ngunit ang takot ay parang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Pagdating sa ibabaw, agad na kinontak ni Miguel si Dr. Reyes at ang kanyang koponan. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pagod. Kailangan nating isara muli ang mga pintuan ng bato, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit maaaring huli na ang lahat, sagot ni Dr. Reyes. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala.
May mga paraan pa ba tayo? Kailangan nating subukan, dagdag ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa kahit na alam niyang mahirap na. Ang mga balita tungkol sa kakaibang mga pangyayari sa Baguio ay nagsimulang kumalat. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa mga kakaibang nilalang na nakita sa ilalim ng lupa. Ang takot ay kumalat sa buong bansa at ang mga tao ay nagsimulang magtanong kung ano ang nagiging sanhi ng mga pangyayaring ito. Si Miguel, habang nagmumuni-muni sa kanyang karanasan, ay napagtanto ang malalim na epekto ng kanyang ginawa. Ang kanyang mga gabi ay puno ng bangungot at ang kanyang konsensya ay binabagabag ng mga anino ng nakaraan. Ano ang magiging kapalaran natin ngayon? Tanong ni Miguel sa sarili habang ang mga imahe ng mga nilalang sa kadiliman ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay puno ng takot at pagsisisi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Mga kaibigan, natutunan ni Miguel na ang pag-usisa sa mga lihim ng nakaraan ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.